Oras na para sa ating balitaktakan ngayong umaga. Plastic ban sa Makati ang pag-uusapan natin. Actually, marami ng syudad sa Metro Manila ay nagpatupad. Parang huli na nga yata ang Makati. Nahuli na yata ang Makati. Alam mo, unang-unang yata sila na sa mga nauna eh. No? Pero baka naman kahit huli, baka mas magiging maganda naman yung implementasyon. Yun naman ang importante kahit nauna ka. Political will, no? Kung nauna ka, sablay naman ang implementasyon mo, di useless yun, di ba? So, sa mga gusto makasali sa balitaktakan, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Ito po para makapagbalitaktakan sa ating ngayong umaga. Kasama natin si Danilo Villas, Chief ng Department of Environmental Services ng Makati City. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, sir. Morning. Joel, magandang umaga. Wala kayong dalang plastic syempre ngayon. Bawal eh. Bawal eh. June 20 yan eh, di ba? Pinatupad. Nandito rin sa studio para makapagbalitaktakan si Raquel Naciongayo ng Philippine League of Local Environment and Natural Resources Officers Incorporated. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Alright. Siyempre, makakasama rin po natin. Kapag plastic ang pinag-uusapan, laging present po ang Eco Waste Coalition. Makakasama po natin sa studio si Ma'am Sonia Mendoza. Ma'am, thank you for joining us today. At kayo matututok dito, ha? Oo, sila magbabantay. Ipatutupad. Sa bagay, ang knowing Makati, alam mo naman ang Makati, talagang ano yan, pag sinabi nilang eto. Mga one way nga dyan, di ba? Takot tayo eh. Makikipagbalitaktakan din sa ating ngayong umaga si Ginoong Crispian Lau, Honorary at Past President ng Philippine Plastics Industry Association o PPIA. Magandang umaga po, Ginoong Lau. Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Yan, siguro, Salamat po sa inyo. Unahin natin si Mandani, si Boss Danny. Kailan total implementation itong plastic ban sa Makati? Itama ko lang po muna. Yung pong ang aming ordinance po ay 2003 pa. So, isa Kaya sa lang, mga nauna. inihanda po namin yung mga maapektuang sector. So, we gave them actually 9 years to comply. Inanda namin Tagal sila. naman. So, hindi to biglaan. And again, last year, ang aming pong city mayor, si Mayor June, nag-extend po again for 1 year. No? So, 10 years na po ito. So sa ngayon po, kumusta yung compliance? Bagay, papatupad nyo na. Dapat lahat nakakomply na. Siguro dahil po sa maayos na paghahanda namin, maganda po ang naging compliance ng mga establishmento kahapon. In fact, doon sa inikutan namin, 90% po ang compliance. So mga 10% na lang po ang hindi nakapaghanda at yun po ang aming nabigyan ng mga citation ticket. Anong katapat na parusa base sa ordinansa ng mga hindi ho susunod? Kapag hindi po nakapag-comply, ang penalty po nito ay 5,000 for every violation. For every violation. Wala namang katapat na parusang kulong. Kasama po ang pwede po sila makulong ng 30 days to 1 year. Saka may multa pang pera, di ba? Yun yung Si Ma'am Raquel, ano ba yung bawat syudad dito sa Metro Manila, parang may iba-iba silang patakaran sa pagpapatupad ng plastic, eh, di ba? Ano nyo doon? Paano, sa tingin nyo, ano ba ang dapat talaga? Well, sa amin pong organisasyon, yung Philippine League of Local Environment Officers, iba't iba nga ang paraan ng pagpapatupad, pero tira-try namin i-harmonize lahat, no? Basta, definitely, it's either may mga regulasyon. Hindi naman siya complete ban, no? So, yun ang advocacy ng grupo. Ma-harmonize ang lahat ng LGU sa pagpapatupad ng ating plastic regulation. Saan LGU kayo connected, ma'am? Pasig City Sa po Pasig, naman ako. kamusta ang compliance mo sa Pasig? Well, sa Pasig City, mga 2 years ago po, yung pinasa yung ordinance. Ngayon po, ganun din. Siguro, ngayon, nasa 95% naman ang compliance. 95% is good, Ma'am, ano po, sa pananaw nyo, talaga bang plastic yung malaking porsyento ng sanhi ng pagbaha sa Metro Manila? O mayroon pang iba? O ito lang talagang pinaka... Well, yun nga sabi niyan DPWH, nung sila ay naglinis, basura. Pero doon sa basura, ang majority nun ay plastic, lalo na yung plastic bag. Oo, saka styro. Styro and plastic Basta anything to do with plastic. Kaya lang problema, hindi naman talaga total ban ng plastic eh. Dahil, particularly sa Quezon City, pwede kang bumili ng plastic. Yun na nga, Wala kang kasi dala, no? regulation kasi yung kanila. Yung iba kasi total ban. Total ban. Ang pananaw kasi ng Eco Waste Coalition, sana lahat na ng klase ng plastic bags. Meron pa kasing lumalabas ngayong OXO biodegradable. Oo nga, oo nga. Plastic din ho din yun. nga eh. Nade-degrade lang yun. Kapag siya'y naging na-degrade, naging nadurog sa maliliit na pieces, hindi pa rin yun matutunaw kapag pumunta yun sa estero at sa drain. Pag bumara yun doon, para pa rin siyang isang buong plastic bag. bakit Durug-durug lang. Bakit ba hindi maipatupad ng bawat syudad yung talagang total plastic ban? Kasi May mga industriya daw maapektuhan. Ano? Siyempre, oo. Pero
Sa amin nga ho, plastic bag muna. At saka yung styrofoam kasi toxic naman yun sa pagkain. Oo nga. Yung styrofoam. Si Mr. Lau nasa Mr. Lau, linya oo. natin. Ano? Mr. Lau, ano ho? Ay, plastic daw ho. Ay, kayo gumagawa ng mga plastic eh. Ano ba? Linawin ko lang po yung sinabi. No? Hindi po toxic ang styrofoam. Approved po ng FDA yan para sa food contact packaging. Pero balikan po natin yung issue na kailangan ba talaga nating i-total ban or i-regulate yung plastic. Yung bottom line po niyan, tignan po rin natin sana po environmental pag-uusapan. Ano ho ba yung substitute natin sa plastic? Kasi kung yung ipinalit natin sa plastic, itatapon din ng tao, magkakaroon din ng environmental effect ito eh. So yun po yung sinasabi namin, okay lang i-regulate, okay lang na sinusuportahan po namin yung pag-regulate, no? Sinusuportahan po natin ang paggamit ng reusables. Pero kung i-allow naman nila yung substitutes, yung substitute ang tanong natin dyan nare-recycle ba? Nire-recycle? At kung itinapon, wala bang ibibigay na yung kaukulang epekto sa ating kalikasan? Ano alternative na pwede nyong i-offer? Ngayong medyo lumilit na po mundo ng mga gumagawa ho ng plastic at I understand merong 175,000 mga workers na maapektuhan po dito. Yes, nabanggit po kanina na nilabas na po namin yung oxo-biodegradable na plastic bags. Yung oxo-biodegradable po, kung meron pong approved na yung testing methodology niyan para siguraduhin na ito safely na magde-degrade sa environment. Kasi pag sinasabi na ipagbawal din natin itong kasi bago lang po ito ilang taon lang po natin inintroduce sa Manila. Siguro po nung ginawa yung ordinansa ng Makati, wala pa po itong alternatibo na to. Ngayon pong andito na to at ang sinasabi naman na siyensya is safe to at may standards na tayo na ginagawa para dito, sana naman po pagbigyan to. Dahil ganito po pagka hindi sasabihin natin magde-degrade yung plastic sa environment, yung alternatibo na sabihin na natin paper or paper packaging, ganun din naman magde-degrade din, may kaukulang environmental effect din. Magkano na ho nalugi sa plastic industry? Wala na magpatupad ho ng mga plastic ban sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at mga karatig lugar? Well, malaki na po, milyon-milyon po na nalulugi sa amin, Pero mas importante po yung maaming mga manggagawa na nawawalan po ng trabaho. Alam niyo po, isa sa ating problema ngayon sa ating bansa, kakulangan ng trabaho, Especially for those na hindi naman ganun ka-skilled workers. So, yun po ang direktang naapektuhan ng mga ganung klaseng ordinansa. Kami po sa industriya, 30 to 40% na po ang tama po sa amin. Marami na pong humina ang negosyo. Meron pong mga ilan-ilan na nagsara. At yung dating trabaho ng mga manggagawa namin na 12 oras, 6 na araw, naging 8 oras na lang rotation, 4 days, 5 days a week na lang po pumapasok. Yun po yung aming concern. Kunin ko yung panig naman ni Ma'am Sonia. Yung oxo-biodegradable, yung sinasabi nila ngayon ginagawa nila, safe biodegrading daw po yung plastic na yan. Hindi ho pa yun proven kasi it's only degradable. It's not biodegradable or compostable. Iba ho yun Kasi hindi din siya magbabiodegradade. So, babara pa rin yan. At saka plastic pa rin ho yun kasi galing yun sa petroleum. Nilagyan lang nila yun ng chemical para madaling madurog. Sa Makati, total plastic ban? Hindi po. Regulation po yun sa amin. Kasi inalaw po natin yun, yung gamit sa wet products. Bumili ng isda. So, pwede yan sa primary packaging. But for dry goods, hindi po allowed ang primary at saka secondary packaging. Yung pong isda, limbawa, binili nyo, nilagay nyo sa isang degradable. But then, i-qualify po namin, hindi basta plastic, yung 15 microns ang kapal, mas mataas sa 15 microns. At saka preferably degradable. Pero pag nilagay nyo na ron, hindi na pwedeng ilagay sa secondary packaging. Bawal bigas, mo ilalagay yung bigas. Ang bigas po, kakandungin, basta ganyan. food, inaalaw po namin yon doon sa primary packaging. Primary packaging. May plastic pa rin. So, hindi pa rin... Kaya nga pagkat po- naitapon na masama yan, di babara pa rin yan. Kaya nga po ang sa amin, nililinaw po namin, ito po ay regulation, hindi Regulation, total ban. Kasi may inaalaw po tayo. Yung water po, it is also considered as food kaya inaalaw namin doon sa plastic na diba? Yung sa pet bottle. Pero may plano kayo na para i-total ban? This is a work in progress. Ito po tuloy-tuloy na pag-aaral. Hindi po sarado ang mga ordinansa. Wala po namang mga saradong ordinansa talaga Pwede kayo mag-introduce ng mga amendments habang tumatakbo. Nagbabago po. Maraming mga nadidiscover mga bagay, mga materials na pwedeng gamitin. So,
Nandun po, open naman lagi pong ordinance po. Ang PCCI, ang contention nila, hindi total ban o regulation sa plastic ang solusyon, kundi waste management. Hindi ko alam, siguro si Boss Danny ang... I agree po. Dapat sabay-sabay po yan. No? Kasi yun naman ang tungkulin po yan ng mga ahensya talaga, especially the local government units, yung waste management, andun po yun. Kaya ang in-encourage namin talaga, yung mag-create talaga ng environment office, lahat ng mga local government units para tutukan yung mga ganitong concerns. Okay, Raquel, ikaw, ano mo dito? Sa tingin mo ba, dahil may nagpapatupad naman ng mga ban, dapat talaga total na lang? Well, ang sa amin din ang stand po ng organization ng Plenro ay regulation lang. Okay. So, kasi syempre, very impractical naman kung totally or complete ban. Sa tingin niyo, hindi kakayanin? Hindi kakayanin. Una, hindi pa accepted ng kultura ng mga Pinoy. At saka, syempre, yung mga affected industries, pinapangalagaan din po natin. Okay, Ma'am Sonia, kayo po, ano po, sa tingin niyo ho, dapat ba aralin na ng bawat syudad na ipatupad talaga yung total plastic ban? Kasi nga ho, makikita natin yung pagbabara na yan, talagang hindi masusolusyonan kung yung plastic ay hindi natin tatanggalin. At saka yung nga hong waste management, kung ipatutupad talaga yung batas natin sa waste management na bawat barangay ang mga ngalaga sa kanilang basura, hindi ho lalabas yan sa barangay. Walang lalabas na basura sa barangay. It should be decentralized. Oo. Si Mr. Lau, naniniwala din ho kayo na yung proper waste disposal ang tugon para hindi ho tayo magkaroon ng matinding pagbabako, hindi yun talagang paggamit ng plastic. Opo, bottom line po, proper disposal, ano? At saka ang plastic bag naman kasi, at kahit ang styro, pwede po nating i-recycle. Marami po tayong pwedeng gawin dyan. Marami na pong mga na-develop na mga technology para i-recycle itong mga to. So, kaya sana naman po, i-consider nila yon. Mas importante po siguro nating tignan, ano, kung pinagbawal po natin yung plastic bag, ano po yung alternatibo na ipinapayagan natin. So kung yung alternatibo, for example po yung sa fast food chain, ano, pinagbawal po natin si styro, pero inalaw po natin yung wax-coated paper. Ang tanong po namin, itong mga ganong klaseng packaging material po ba, nare-recycle ba? Or saan ba pupunta to kapag naitapon din? Kasi ang bottom line yung pagtapon Saan mo ilalagak to? Ito ba kayang i-recycle? Or mag-e-end up din sa ating mga waterways, mag-e-end up sa ating mga landfills na kulang. So sana, tignan natin yung gagawin nating alternatibo. Kasi kadalasan po pinapalitan lang Yung mga establishments hindi naman po nag-shift sa mga reusable lahat. So kung ganun po yung approach natin, sana holistic po yung approach. Okay lang sa industriya na i-regulate kami para sa ating kalikasan, pero sana naman po, huwag namang ipalit lang. Ang masama po nang nangyayari ngayon, yung ipinalit po imported, yun po yung mas masakit po sa amin. Sonia, yung sinasabi po ni Mr. Lau, hindi naman pala, yung pinalit naman pala parang ganun din hindi rin pala, para din yung plastic. Actually, meron naman talagang pwedeng ipalit na recyclable plastic. Sinasuggest niyo ba yan sa mga local government? Yung katulad ngayon na yung recyclable plastic na pwede mo talagang i-recycle at gamitin muli. Yung parang Tupperware na manipis. At Yes, saka, gusto ko lang ginagamit naman po yun, ano? Pero mas importante po kasi doon sa disposable Yung sa disposable. Pero sa food packaging po, hindi kasi pwedeng gamitin yung recyclable Yung recycled plastic po, hindi po namin pwedeng gamitin dahil po delikado po sa pagkain yon. Kailangan po virgin material ang gagamitin natin sa food contact packaging. Saka gusto ko lang liwanagin ng DOST, wala pa hong approval na yung oxo-biodegradable ay talagang it's biodegradable. Pinag-aaralan pa ho yun. Wala naman ho silang approval na official. Nag-test lang ho hindi sila po. at sinasabi ho nilang baka yan ay mag-biodegrade kapag kinain ng microorganisms. Hindi pa naman yun assured, no? So, Pero meron na po tayo na-establish po na national standards para sa testing methodology, ano? Saka dito sa testing methodology, saka sa standards na sineset up po sa OxoBio, ine-ensure po na walang toxic materials na nakahalo sa component, sa alinmang component na gagamitin sa paggawa ng plastic bag. Kaya kahit mag-degrade siya, safe pa rin po siya sa environment. Yung tier 3, yun po yung pinaka-importante. Walang toxic materials na nakahalo po sa paggawa ng produkto na yan.
Kaya kahit po mag-degrade, safe Pwedeng po yan. sabihin natin safe sa environment, pero hindi nga siya natutunaw eh. So, babara yan at babara at magkukos ng baha. Ngayon, kung susundin nga natin yung ating batas solid waste, kailangan hindi na lalabas sa barangay yung basura per barangay. Kaya yun kanina nakita natin na maraming basura kasi nga centralized ang collection natin eh. Dapat bawat barangay, magkaroon ka ng tinatawag na materials recovery facility. Doon ilalagay lahat ng basurang na-generate ng bawat bahay ng barangay. Oh, Mr. Lau, ano Well, mangyayari? supportado, Mm. supportado po namin yan, ano? Pero ganun din po, pagka ang pinag-uusapan natin ay pagtatapon din or hindi maayos na pagtatapon, nangyayari naman po talaga, yung alternatibo, ganun din naman po eh. Kahit naman po papel yan, kapag itinapon natin yan, babara at babara yan, hindi naman matutunaw kaagad yan. Oo. Nako, yung iba naman sinasabi, baka daw maubos yung mga puno natin kapag Hindi ho, nagsalita din ho ang paper industry. Hindi totoo lahat yung sinasabi na ganito karaming tuwig ang ginagamit. At puno, kasi, oo. At puno, kasi yan naman hong ginagamit sa papel, ay meron ho yung tree forest na talagang tinatanim para gawing papel. Okay. Hindi ho yung Well, sa rainforest Pilipinas po, ang recycled indeed paper forest po. natin. Pero hindi Recycled ho paper namin lang po ina-advocate ginagamit ang natin. papel So, na walang problema. alternatibo. Ang amin ho ina-advocate, katulad kami, pag namalengke, ang dala ko, plastic nga pero balde. Wala nang plastic bag. Yung isda, ilalagay mo doon. Oo. So, hindi ho papel din kasi... Raquel, Tama yun. Yun ang misconception eh. Ang akala ng tao, basta binan mo ang plastic, ang kapalit ng papel. Hindi ganon. Sa mga ordinansa namin, malinaw na kailangan yung ibalik ang bayong. May bayong ako, may dala akong bayong. Tapos meron akong eco bag. Pagkatapos may tela, merong mga katsa. So, ang daming alternatives. Oo. Nako, Well, supportado po namin yung mga ganong approach, ano, para po mapangalagaan yung kalikasan natin. Pero tignan po natin yung reality. Yung reality po, halos lahat po ng bayan na nagbawal, nag-shift lang po sa ibang klaseng disposable material din. So sana po, pag tignan din, I mean, kung kagaya po sa Quezon City, kung kami po sisingilin ng piso, 2 piso po sa isang plastic bag, sana yung ipapalit na disposable din, ganun din sana po ang treatment para balansihin lang po natin. Yeah. Ngayon, pagka ganun po, lahat po magdadala ng reusable. Mas magiging successful po yung promotion natin ng reusable. yung sabihin niya, yung gano'n yung sinasabi nga po, dito sa Quezon City may plastic ba? Pero kung gusto mo, wala kang dalang plastic at gusto mong gumamit, magbabayad ka. Para kaya medyo tumataas yung kilay ng iba mga kababayan natin na, pero binayaran lang namin yung plastic. Pinagkakitaan sa pa amin kami. po, doon pa rin po sa gamit. Pag wet, inaalaw po namin. No? Pero kahit na magbayad ka, kung dry ang ilalagay mo, hindi po talaga po pwede. At saka linawin ko lang, Miss Susan, no? Kahapon kasi may balita, ng Makati raw ay nagbebenta ng plastic bag, yung City Hall. Hindi po kami nagbebenta niyan. Meron po mga suppliers po talaga, yung mga degradable plastic. Sa tingin namin, may certification naman sa DOST, yung pwede siguro nilang gawin o gamitin para doon sa wet products. No? Saka yung Quezon City ho, yun umpisa lang. Sinabi naman nila sa amin na yan ay papunta rin doon sa ban. Pero ma'am, nakakapunta ba kayo doon sa mga Sunday market? Ito yung sa Sunday market, puro plastic po ang binibigay Yun doon. Ang dami ho noon eh. Ang dami rin At saka, noon. So parang kasi tingin nga ko lang. sinasabi nila biodegradable ito eh. Sinasabi nila na, ito nakalagay also biodegradable. Pero yun nga, hindi naman yun natutunaw din. Babarat. Kaya nga po eh. So dapat talaga kung sinabing may ban, di ba? Kung ano yung regulasyon, kung ano nakapaloob doon sa pinapatupad. Saka yun hong hanap buhay, kapag talagang ginamit yung balikbayong at saka yung mga katsa, mas marami hong magkakahanap buhay. Sa probinsya, hindi na sila kailangan pumunta dito sa Metro Manila at tumira sa mga ilalim ng tulay. Oo nga. Para matagal na po Marami yung yung advocacy natin sa magkakaroon bayo. ng trabaho. Like sa Louisiana ho, nakita ko talaga, naghahabi ng bayong yung nanay. Yung sinaing niya ay kumukulo sa tabi niya at yung anak niya ay dumedede dun sa tabi niya. Hindi siya kailangan umalis ng bahay. Kumikita siya. Kaya lang, kailangan suportahan din ng LGUs yung paggamit ng bayong, katsa at saka mga reusable bags. Well, supportado pa natin yung reusables, ano? Pero ang tignan, reality check po tayo. Ano po ba ang ginagamit po ng mga mamamayan natin? Sa mga bayan na pinagbawal po, nag-shift po ba tayo sa mga reusables? Hindi rin po eh. Merong konting porsyento po na nag-shift, pero hindi po lahat. Kaya dapat po, tignan natin kung paano pa natin lalong
palaganapin yung pag-promote ng reusables natin. At sana po yung alternatibo, yun po yung ini-stress namin. Okay. Naku, mahaba discussion. Pero yun Ano? yung mga nag-ban na mga local government units, talagang sinasabi nila sa amin, malaki ang nabawa sa kanilang Mga basura. basura. Hindi na kami masyadong binabaha. Ayan, sana nga, kung malaki na bawas sa basura, sana wala na tayo makuha basura sa mga estero natin. Ano? Wala pa pong official na dami. Ipatupad mo yung Mga ganun, Republic Act. Dahil yung ibang bayan naman po na pinunta namin, lumaki po yung volume ng basura. Dahil yung pag-ship po nila, alternative disposable product, lalo po dumami yung nilalandfill po nila. Okay. Lalo na po sa mga fast food chains. Dahil Pag-uusapan hindi nga natin. po recyclable. Siguro mayroon itong part 2. Ano, pag-uusapan natin, lalo na Ang ngayon. intention ng ordinance po is proteksyon na ng welfare na nakararami. Okay. Naku, mahabang usapan nung ito. For the meantime, kailangan natin putulin na muna. Pero gawa natin ng part 2. Ini-invite na namin kayo dito, Mr. Lau, ano? Para mas Sige po, makaharap po salamat yung po. mga taga-Eco Waste Coalition, ano? At saka yung mga nagpapatupad ito. Maraming salamat po, Ginoong Danilo Villas, kay Ms. Raquel Nacion Gayo, at kay Ma'am Sonia Mendoza. Gayon din kay Ginoong Chris Lau sa pakikipagbalitaktakan niyo sa amin ngayong umaga.